Nagpanukala ang TNR chair na si Michael Ted Macapagal ng isang malawak na integrated railway network na magkokonekta sa lahat ng bansa sa Timog Silangang Asya upang mapadali ang tuloy-tuloy na paggalaw ng pasahero at kargamento sa buong rehiyon. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang Philippine National Railways, TNR, Chair Michael Ted Macapagal ay nagmungkahi ng isang pinagsamang network ng railway na sumasaklaw sa lahat ng Timog Silangang Asya, na binibigyang diin na ang Pilipinas ay hindi lamang dapat palawakin sa mga linya ng domestic. Sa kanyang talumpati sa nagdaang 2025 Global Rail Conference na ginanap sa Abu Dhabi, United Arab Emirates, UAE, sinabi ni Macapagal na ang kanyang iminungkahing integrated network ng railway ay naglalayong i-connecta ang archipelago sa mga kapitbahay nitong continental, na maaaring magdulot ng seamless na paggalaw ng pasahero at kargamento sa buong Timog Silangang Asya, ASEAN, na mga bansa, at higit pa. Ito ay isang proyekto ng pagbabagong anyo na may mga geopolitikal, pang-ekonomiya, kapaligiran, at panlipunang implikasyon, ang laki ng kung saan ay isang bagay na hindi natin nakita sa buong Asya. Sinabi ni Macapagal na ang Pilipinas ay dapat ding maghanda para sa mga link sa cross-border na pagsasama sa mga kalapit na bansa, tulad ng Malaysia, Thailand, Cambodia, Vietnam, Laos, at Myanmar at maaari ding lumawak sa China at India. Nabanggit ng chair ng PNR na ang paggamit ng isang integrated railway, ang 7 Emirates ng United Arab Emirates ay nakalink, ito rin ang kaso sa mga bansa ng European Union. Pinapalawak nila ang sistema ng railway sa Estados Unidos. Ngayon, iniuugnay nila ang 6 na estado ng Arab ng Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, at ang UAE, sa pamamagitan din ng tren, diin ni Macapagal. Dagdag pa niya, bakit hindi gawin ang parehong sa Timog Silangang Asya upang mapalakas ang kooperasyong pangrehiyon, mapahusay ang kalakalan, pasiglahin ang paglago ng ekonomiya? Maaari nating gawin ito hanggang sa China sa isang pagsisikap na maisulong ang kapayapaan at mapangalagaan ang mga madiskarteng relasyon sa bahaging ito ng mundo. Ayon kay Macapagal, ang Pilipinas sa kabila ng pagiging archipelagic maaaring isaalang-alang ang pagtatayo ng mga undersea tunnels, bridge, o combined ferry railway links, upang i-connecta ang Mindanao o Western Island sa Borneo o Malaysia. Idinagdag ni Macapagal na ang magkakaibang topography ng ASEAN, tulad ng mga bundok, siksik na kagubatan, ilog, at mga isla ay hihilingin sa advanced na disenyo, pagtunneling, at pag-breed, na napansin na, ang vision ay dapat isagawa corridor by corridor, starting with more feasible connections before completing the full network. Ang panukalang ito ay lalong makakatulong sa mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagbibigay ng direktang akses sa mga urban market, na maaaring magpataas ng kanilang kita at magpababa ng presyo ng mga produkto. Samantala, ang Timog Silangang Asya ay aktibong nagpapalawak ng mga koneksyon sa railway sa pamamagitan ng mga mapaghangad na proyekto tulad ng Pan-Asian Railway Network, isang pangunahing bahagi ng Belt and Road Initiative, BRI, na naglalayong maiugnay ang China sa Singapore, na may umiiral na mga linya ng high-speed sa Laos at Indonesia at nakaplanong pagpapalawak sa Thailand at Vietnam. Ang mga pagsisikap na ito ay naghahangad na lumikha ng seamless na regional at internasyonal na paggalaw ng pasahero at kargamento, foster economic growth, boost tourism, at bumuo ng mga bagong corridors sa kalakalan. Ang high-speed railway ng Indonesia, na binuo na may makabuluhang suporta mula sa China, na inilunsad noong October 2023.
Isinusulong ng Thailand ang sarili nitong mga linya ng high-speed, na may isang nakaplanong koneksyon sa Bangkok at karagdagang pagpapalawak patungo sa China sa pamamagitan ng Laos, kasama ang Japan bilang isa pang potensyal na kasosyo para sa mga linya ng domestic. Ang Vietnam ay bumubuo din ng mga linya ng high-speed na linya ng cross-border kasama ang China, ngunit hinahangad din nakasangkot ang mga kasosyo tulad ng Japan at South Korea para sa napakahalagang Hanoi-Ho Chi Minh City Line. Samantala, ang iminungkahing 123 miles na Subic-Clark-Manila-Batangas, SCMB, Railway ay sumasailalim ngayon sa development ng proyekto na may feasibility study na magsisimula sa loob ng quarter na ito o sa susunod, ayon sa kagawaran ng transportasyon na kalihim para sa railway na Eduardo Danilo Macabulos. Ang project development ay sinusuportahan ng tatlong kasosyo, ang Asian Development Bank, ADB, United States Trade and Development Agency, USTDA, at ang Sweden's Development Finance Institution, Swedfund. Ang main feasibility study ay isasagawa ng consultant na kukuha ng ADB habang ang mga pantulong na pag-aaral sa mga partikular na bahagi ng proyekto ay pupundohan ng Swedfund at USTDA. USTDA at Swedfund ay nakagawa ng $8 million, $3.3 million, at $1.1 million, ayon sa pagkakabanggit, bilang pondo para sa tulong para sa proyekto. Ang USTDA noong nakaraang Hunyo ay nilagdaan ang pondo para sa tulong sa teknikal, kasama ang Virginia na nakabase sa Cadmus Group LLC na nakatap para sa kontrata. Batay sa timeline, sinabi ni Macabulos na ang feasibility study, na isasama rin ang pagtukoy ng mode ng pagkuha para sa proyekto, ay makumplito sa 1 hanggang 2 taon. Ang railway ay naisip na ang backbone ng Luzon Economic Corridor, LEC, na naglalayong mapabilis ang kritikal na pamumuhunan sa infrastruktura at humimok ng pagbabagong pang-ekonomiya sa Pilipinas.